Hello guys, nandito na po ako para mag-share ng knowledge sa inyo regarding sa indicators na mga ginagamit ko sa pag-trade or bago ako bumili ng stock. Ito ang common kong ginagamit kapag ako'y bibili. So kapag ako'y mag-exit, magbebenta, hindi ko na siya ginagamit. So okay na sa akin yung yung support and resistance tsaka yung trend. Okay na sa akin yun kasi ito ginagamit ko yung indicator na to sa entry point lang. So guys, itong indicators na ginagamit ko, ito yung common na nakikita ko sa expert na which na ito na rin ang ginagamit ko kasi napakasimple lang basahin. Kapag sila nga nagbabasa, pinapanood ko, napakasimple lang. So, agad nasanay ako, nasanay kong gamitin to. Sa simula, nahirapan ako, pero in the long run, nakasanayan ko na. Marami din ako sinubukan na indicators, akala ko kasi is mas maganda yun, pero mas komportable ako dito kasi mas madali siyang gamitin. So, guys, bago ako magsimula, huwag niyong kalimutan na mag-click ng subscribe sa YouTube channel ko at saka dun sa Facebook page natin ng Positional Traders PH Philippines. So, at saka yung like na natin yung page ng group ng or group page yung Call Financial Investors and Traders. No. So, or Call Financial Traders and Investors. So, click nyo para time to time na-update namin kayo or kapag may katanungan kayo, pwede kayo magtanong dun sa group namin or check nyo lang din yung mga link ng pinopost namin. So, guys, simulan na natin to. So, simulan natin sa moving average. So, ang moving average na madalas ginagamit ko is yung 20 at saka 50. So, itong 100 is verification ko lang. Itong 200 hindi ko masyadong ginagamit to. So, sino ba gumagamit itong 100 at 200? Yung mga long-term investor. So, sila yung gumagamit niyan. Sa akin, titingnan ko itong 100 lang to kapag verify na talaga na lumalabas na talaga yan sa ilalim lagi ng candlestick. So, yan is masabing bullish na yan kapag nasa ilalim na ng candlestick. So, guys, bago ko simulan to, kailangan napanood nyo pala yung lesson 1, lesson 2 para makasunod kayo. Kasi importante yung body ng pagbabasa ng technical, yung trends at saka support and resistance at saka yung candlestick. Yung tatlo na yon, napaka-importante yung tatlo na kailangan natin malaman bago ito. So, sa lesson 2 ko, yung sinasabi ko na opening ng candlestick at saka yung closing, yung tail at saka high tail. So, yun ang kadalasan magagamit mo dito sa moving average. So, ano ba yung moving average? Example itong 20. Moving average ng 20 is kailangan kukuha siya ng magkakasunod na 20 na candle. Candle na yan. Then, ipa-plus niya lahat ng closing, ipa-plus niya lang yun, tapos division by 20. So, sa 50, ganun din. Kukuha siya ng 50 na hilera, tapos, yun ang ipa-plus niya lahat yun at saka division by 50. So, 100 at 200, ganun din yung sequence. So, ganun lang yun guys. Kailangan, laging nasa ilalim na ng candlestick yun para masabi mo nung is uptrend na yun sa moving average 20, 50, 100, nasabing uptrend na yan. So, yun ang pagbabasa doon guys. Kailangan lagi nasa ilalim nitong mga indicator na to sa ilalim ng candlestick. So, dito tayo sa susunod sa MACD. So, kung makikita mo 1226 is check nyo lang to guys. Itong 1226 medyo nakalimutan ko na to eh. So, ito lang nung nagsimula ako, yan na tagang ginagamit ko 1226 kasi yan din ang nakikita ko dun sa mga technical expert na nagbabasa ng chart. Lalo na yun sa mga seminar na nakikita ko at napapanood ko rin sa YouTube. Yan din ang ginagamit nila. So, ano ba ang rules ng MACD? Na sabing bullish na yung isang stock. So, kailangan yung stock above 0 ang rules. Hindi yung negative 0.0001. Hindi ganon. Kailangan above 0 ang rules. So, kailangan ano pang isang rules doon? Ito pa, kailangan mag-twist yung dalawa. Kailangan kung itong puti, kapag itong puting nasa ilalim, puti at saka pula ang ginamit ko kasi pwede nyo baguhin yung kulay nito guys. Itong puti,
kapag nasa ilalim, ibig sabihin, ano na, bearish na, pababa na. No? Kapag itong nasa pula na sa taas, ibig sabihin yan, bearish pa rin talaga yan kasi twist. Kailangan ang puti nasa ibabaw at yung pula nasa ilalim. So, kailangan mag-cross silang dala tulad dito nag-cross. Kung nag-cross na siya, bakit hindi pa siya sabing bullish? Kasi wala pa siya dito sa rules niya. Sa 0. Kailangan na dyan muna siya 0 para masabi mong bullish ano talaga yung stock na yan. So, di ba umakyat siya? Umakyat siya. Kung mapapansin mo ito, may support na agad dito. So, bumaba pa ulit, naghanap pa ulit ng panibagong support. So, nagdikit lang sila yung dalawa. So, umakyat. So, pagdating dito, masasabi mo na bang bullish? Hindi pa talaga. Kailangan mag-cross yung dalawa. Dito sinasabi na bullish. Kailangan itong yung pula na to makaangat din. Nasa loob din dapat yan. Hindi lang pwedeng isa lang yung nasa loob. No? So, dito mo masabing bullish. Paano masabing bullish itong dalawa nasa loob na? Ayan. Ito na. Opening is 2.13. Tapos, umakyat pa siya ng 2.45. So, may profit pa. So, safe na safe ka kung gano'n yung style o yung discount mo, yung strategy mo na gagawin. Kung itong dalawa ay nasa taas na. Kailangan kasi nasa taas na itong dalawa. So, verify nyo din guys yung sinasabi ko, no? Baka mamaya mali lang din ako, no? So, kahit ako noong time na nag-aaral ako, kahit pinapanood ko sa YouTube yan, nagbabasa pa rin ako kung tama ba talaga sinasabi nung nagpe-present. Baka kasi may mali. Kasi baka mamaya makasanayan natin, akala natin tama yun pala may mali. So, verify nyo lang lagi guys yung sinasabi ko. Para ma-show tayo na hindi tayo nagkakamali sa trades natin kasi pera ang nandito eh. So, ayan guys, nag-twist siya ngayon dito. So, may signal na reversal signal na ng mag-reverse na yung uptrend niya, magiging downtrend na. Or magkakaroon ng sideways. So, pagdating dito, nag-twist ulit siya. Dito masasabi na bullish na siya. Kasi tingnan mo guys, nasa taas siya ng 0, pareha silang dalawa. Kung dito ka bibili at nakikita mo to, safe ka na nun. No? So, magkano ang pressure mo na? 2.34. Tapos umabot of 2.63. No, pinaka-higher pa 2.84. So, ang laki ng gain mo kapag na-wait mo yung paghiwalay ng dalawa ng puti at saka pula. So, okay tayo dyan guys, sunod tayo sa volume. Ito yung volume na to is number of shares to, yung binibili natin. So, number of shares yan, magsasabi na pagbabasa lang nito guys, malalaman natin ang isang stock na uptrend. Para sa akin tinitingnan ko kasi siya kapag ito tumataas ng tumataas, pataas ng pataas. Ibig sabihin may mga bumibili dyan. Kuminsan kasi may bumibili din naman na makikita mo biglang taas. Ganito, biglang taas. Kuminsan, itong mga biglang taas ng share, yung volume na to, kuminsan kasi may issue. May mga good issue para sa company, may mga bad issue, kuminsan bad issue, kaya kuminsan bumabagsak na isang bagsakang pula. No? Ganon. So, ingat tayo ng ganon. So, huwag tayong papasok kahit yung may bad issue o good issue. Pero kung gusto mo subukan at magka-gain, dapat nasa support ka. So, dapat mahilig ka magbasa ng mga news. Tapos may mga reference ka rin sa Facebook, mga Diaryo, yung kung mayroon ka mga kilala dun sa nagtatrabaho dun sa company na yun, ayun, mas maganda, no? Pero bawal talaga yun na magkaroon ng information sa isang company at makakalabas, bawal talaga yun guys. Siguro yung may iba, meron, dahil minsan nagkakaroon ng rumors ba. So, back tayo dito sa volume, dito, titingnan yung susukatin yung volume. Sa akin kasi ginagawa ko niyan, kahit di ko nalagyan ng line, no? Ginaganon ko lang kuminsan niya, nalagyan ko pa ng line yan, no? Ganyan. O ano ba trend yan. Or, ang gagawin ko pa dyan,
Lalagay pa ako dito. Susukatin ko pa yan. Ganyan, oh. Sukatin pa. Basta titingnan nyo lang dito kung ang volume niya is paakyat. Kasi importante yung volume ng isang stock para masabi natin na maraming traders. Kasi kapag mababa ang volume, mababa ang traders. No? Dahil kuminsan, dahil mababa yan, dahil nasa support siya or nasa downtrend pa siya. No, bakit mababa? So, lagi natin i-check yung volume kung gaano yung nakataas. So sabi nga nila, ang volume is prince, no? Yung MACD is princess. So, yung RSI malamang prince to. So, okay tayo dito sa volume, yung pag-check. Balik tayo dito sa net foreign. So, ito yung bakit may volume at saka net foreign ako. Kasi, base dun sa volume, itong net foreign, bumibili na to. Bumibili tong time na yan. Ibig sabihin, bumagsak yung stock dito, nagpula. Yung mga volume natin, nagbula yung candle natin. So, pula siya. So, dahil pula siya, dapat nga magpupula rin to. So, hindi. Ang ginawa ng foreign dito, bumili siya. So, sumalo yung mga foreign. Hintay ng salo. So, salo pa rin dito, no? Nagsalo pa rin dito, nag-sell sila. So, pula rin pala to. Pula rin yan, pula rin to. Nag-sell sila ng unti. So, ganun lang tinito. Kailangan, kapag ang isang foreign pumapasok sa isang stock, ibig sabihin yan, guys, may potential na yan na yung stock umakyat. Kaya sila pumapasok sa ganyan. So, mga foreign yan, mauutak yan. Kapag lumalabas kasi talaga, minsan guys, bakit bumabagsak yung isang stock kapag nakikita ng mga ibang Pilipino, ibang traders na nagsipaglabasan na yung foreign, labas na rin sila. Kaya nagkakaroon ng pula. So, ito, tingin mo na, malaki yung labas ng foreign, pula. So, titingnan natin to. Kaya, itong mga volume nito, tsaka yung volume din ng net foreign, tinitingnan ko din. So, tapos tayo dyan guys, dito tayo sa RSI. Ito yung relative strength indicator, no? So, paano ba to? Alam naman natin to is ang setup is 70 ang higher at saka 30 ang lower. Kapag lumagpas ka na ng 70 is overbought na 'yon. Overbought na nga. Ngayon, oversold naman kapag nasa ilalim na. So, ibig sabihin, kapag nasa taas ng 70, yung buyers sobra-sobra na yung pagbibili na. So, kapag yung nasa baba na itong RSI, sa 30, oversold na yon, no? So, paano ko ba tinitingnan to na RSI? So, bigyan ko kayo ng idea kung paano ko masabing uptrend na rin yung RSI. So, gagawin ko sa mga 2 years muna. So, ang gagawin ko yan guys, ganito. Gagawa ako ng line dito. Ito yung mga strategy na to guys ha. Paano ko tinitingnan. Gagawa na ako dyan ng line. Tapos, sabihin natin, ulitin natin. Gagawa ako dyan ng line. Tapos, suguhitan ko ng ganun, no? Yung, kunyari, di ko pa alam yung susunod na candle. Guguhitan ko lang ng ganyan. Ayan. Makikita ko yan na uptrend na yan. So, dito pala, titingnan ko, possible, kunyari, nandito na sa part na to. Yung trend natin ng chart is uptrend, tapos uptrend na rin yung RSI natin. Ibig sabihin, may mga bumibili na. So, pwesto na talaga rin ako dyan. Tinitingnan ko, ayan, so pataas na rin siya. Ngayon, kapag downtrend naman siya, dito naman tinitingnan ko yan guys. Gagawa ulit na ako ng chart ito. Kukunin ko yung high at saka yung medyo low. Ayan. Doon ko masasabi na, itong part na to, downtrend na to. Yan. Tapos ito. Back. Pero, nagkaroon siya ng divergence dito. Sideways lang sa trends natin. Pero pagdating dyan, pagdating dito, nag-correction na. Tumuloy na. Ayan na. Bumaba na nga. So, ganun din ako tumingin. So, kailangan, tinitingnan mo din yung level niyan. Kung kailangan,
yung RSI mo at saka sa price movement mo, kailangan sumusunod. So ngayon, kapag hindi sumunod, magkakaroon tayo ng divergence. Ito yung divergence, guys. May sinerch ako dito. Divergence. Ito yung divergence, guys, no? So, tumaas yung presyo, pero pagdating dito sa RSI, mababa. So, magkakaroon siya ng correction. So, basahin nyo lang to guys dito. Check nyo lang din sa Google to. So, mayroon siyang positive at saka negative. Once na ang price niya umaakyat din tong RSI. Pero kapag opposite yung dalawa, magkakaroon siya ng correction, which is nangyari nga. Pataas yung price dito, pababa naman dito. So, nagkaroon siya ng correction dito. Pagdating na correction niya muna. Tingnan mo na, pagdating niya, nagkaroon na siya ng correction. So, magkaka-correction talaga lagi kapag nagkaroon ng divergence, no? So, next tayo, guys. Balik tayo. So, okay tayo sa RSI. So, balik na tayo dito sa isang magandang ginagamit na paano ba malalaman, kunyari, example, yung doon tayo kay now para mas malinaw. Kasi nagkaroon tayo ng magandang volume eh. So, paano ba natin masasabi na umakyat yung araw na to, umakyat yung now. Tapos, biglang nagpula, sumunod na araw. Paano masasabi natin? Kasi maghahanap ng support and resistance to eh. So, ang pinaka-the best dyan, malaman mo. Kaya, sa example, wala kang mahanap na support and resistance. Wala kang mahanap. Ito ang pinaka-technique na ginagamit. So, punta lang tayo sa tools. Tapos, check natin yung Fibonacci. No. Paano papagamit ito? Kukunin mo lang yung low. Kunin mo yung low dito. Kunin mo yung low. Tapos, check mo dun sa high. Ayan. Ito yung high, oh. Pinakataas, no. Tapos, usog natin. Ayan. So, ano ba ang rules dito sa Fibonacci? So, ang common, yung mga trader, ang inaabangan nila dito sa 38.2. So, hindi nakuha sa 38.2, aabang yan sa 50. So, nung nag-abang sa 50, hindi nangyari. Aabang yan dito sa 61.8. So, yan lang inaabangan lagi ng traders o kaya mga swing trader kung saan sila bibili. So, ito yung magiging support. Ito yung support ngayon. Kasi, ang tinitingnan lang niya na support, pwedeng 38.2, pwedeng 50, pwedeng 61.8. Excuse me. So, dito nga sa 61.8, saktong-sakto, di ba guys? Bakit nag-ano siya, bumalik yung now? So, yun yung ginagamit yan guys, no? So, meron din isang paggamit niyan, yung kapag downtrend, check natin yung PSEI kung kaya dito. Or wala. Hanapin na anong stock kaya. Jollibee. Kontingin natin GFC kung kaya. Excuse me. Okay guys. Meron din ang gamit ng Fibonacci dito. Yung kukunin mo naman din siya sa high. Simula ka sa high at saka sa low. High papuntang low. So para malaman mo kung ano ang bounce play ni nung stock or ni Jollibee. So kunin natin yung high dito sa high na to. Tapos kunin natin yung low. Ito yung low. So dito natin makita guys yung saan ba siya magsisimula. So saan ka pwedeng bumili. So common ang ideal na kailangan kang bumili dito sa 38.2 kapag downtrend. Kapag downtrend guys, dito bumibili. Pero yung sa una kong lesson, di ba? As long as nakikita na natin tong sign dito sa pinaka-bottom, pwede na ako bumili. So dito, kapag gumagamit ka ng Fibonacci, napaka secure. So dito na bumili. Tapos nag-sell na yun sa 50. Ayun sa 50, sa above 50 mga kadalasan yan, guys, bumibili sila sa 38.2, tapos nag-sell na sila sa 61.8, tapos nagko-consolidation. So yun ang kadalasan na gamit, no? So
yung Fibonacci guys, check nyo lang din siya, ano siya, isa sa tool talaga, no? So, naghahanap talaga siya ng, ng support, inahanap niya yung support and resistance. No, kung wala kang makitang support and resistance, gamitan mo yung Fibonacci na to. Check nyo lang din sa Google guys, lahat ng na-discuss ko, no? So, pa pala kung nakalimutan guys, isa pa pala. Ito pa yung pinaka malaman natin kung ano talaga siya, bullish na siya o hindi. So, ito yung pinaka-sekreto ko rin. Dati sa pag-aaral ko. Ito yung isa sa mga sekreto ko guys. So, kung mayroon tayong mga Fibonacci at mga indicator na to, mayroon din akong tinatago pa. No? So, ngayon alam niyo na wala na akong tinatago. So, alam niyo na nga eh. Guys, ito. Kapag ito, kiniklik ko lagi ito, yung Heikin Ashi. Check nyo dun sa Google kung ano to. So, paano ba masabing bullish? Kapag sinabing bullish na dito sa pangalan nun, Heikin Ashi, is kapag ito green na. Kapag nagsimula na siya ng green at tuloy-tuloy yan, ibig sabihin, bullish sign yan. Bullish sign. Kapag pula, tuloy-tuloy yun, ibig sabihin, bearish yan. Pula. Yan ang mga pula yung bearish na yan. So, ginagamit ka, tingin mo to. Bullish na siya dito. Tuloy-tuloy na yung pagka-bullish niya. Kaya double check ko din lagi yan. No? Bihira lang talaga sumablay yan. Kasi, paano mo sumasablay? Kapag ito isa, dalawa, tapos biglang dalawa na naman. Tapos kami sa may pulse, green, tapos pula, green na naman, tapos ito tuloy-tuloy na naman, nagsa-sideways siya. So, kailangan alam mo pa rin yung ang support and resistance at saka yung trends. No? Tapos gagamitan mo ng mga indicator na to at gamitan mo din ito para sigurado ka. So, guys, no. I hope guys na may natutunan kayo sa akin ngayong araw na to. So, sa panonood nyo ngayong araw na to, maraming salamat sa time. Sana guys, huwag nyo kalimutan i-share sa mga kaibigan nyo to at i-click yung subscribe button na para naman is ma-update ko kayo at magkaroon ng notification bell sa inyo tuwing nag-upload ako ng video. At yung sa Facebook page natin na called Financial Traders and Investors, click nyo yung page, then our group, at saka yung isa pang page na Positional Traders PH. Ayun, pakiclick naman po ng page. Thank you po. No, sana guys marami kayo natutunan. Comment lang kayo guys kung ano pa dapat natin pag-aralan. Sana na-satisfy ko kayo at nakabigyan ko kayo ng information. So guys, maraming salamat guys sa pag-stay nyo sa channel ko. Sana tuloy-tuloy na to at sana magkaroon tayo ng maraming earnings. So, dahil dito sa mga indicators na to, hindi tayo palalayo doon sa malalayo doon sa mga cut loss natin. So, dito sa indicators to, malaki nang binigay din sa akin to. So, dito halos tumatama yung ano ko. Meron bakit hindi paano pa sabi ko halos tumatama? Kasi kuminsan merong mga news, may mga bad news at good news na kuminsan hindi tumatama. Ganun ang ibig ko sabihin kasi ang stock naman kasi is speculative, no? Di natin alam kung ano mangyayari. Depende sa mga traders, yung mga taong nandiyan kung saan ba pupunta ang stock at saka sa ekonomiya natin. So guys, thank you guys sa time, no? Maraming salamat guys.